Una sa lahat, ako po ay nagpapakilala sa inyo at lagi nyo na pong maririnig sa inyong YouTube channel or Facebook account. Ako nga po pala si Arnold Ortiz Sumagi, ang dating nagsimula at ngayon nagbabalik sa aking mga nasimulan upang ipagpatuloy na marinig at mapakinggan nyo sa ere ang aking mga kwento na hango sa mga tunay na buhay. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa aking unang letter sender na pangalanan po nating Mark Hill Cruz, na mas kilala sa Hill. Siya po ay tubong Samar Leyte, kung saan maraming ang kwento, pasyalan at marami pang iba. Sino nga bang hindi may excited o makikinig sa mga kwento pagdating sa mga kwentong kababalaghan, lalong-lalo na sa parting Bisaya dito sa Samar Leyte. Bagong lahat, ipapakilala ko nga po pala sa inyo ang aking sarili. Ako po si Arnold Ortiz Sumagi, ang dating Facebook user account, content creator, natigil dahil medyo nagka-problema. So ako po ngayon nagpapatuloy at marinig nyo na laging i-ere sa inyong YouTube account, Facebook channel. Ako po ay taga Hala-Hala, Rizal, Bagumbong, kung saan ako ngayon naninirahan, na lagi nyo nang marinig sa inyong YouTube account. Ngayon, simulan ko na po ang kwento ng ating unang first letter sender sa aking unang Facebook o YouTube account na aking kwento. Siya po ay taga Samar Leyte. Ito po yung kanyang unang kwento na akin na pong sisimulang basahin. Sana inyong magustuhan sa mga listener ko na bago pa lang marinig ang aking kwento. Sana po ako inyong suportahan, Arnold Ortiz Sumagi sa Facebook account at Boss A sa aking YouTube channel account. Una sa lahat, nagpapasalamat ako, Boss A, at napili mong i-ere ang aking kwento. Siya po ang kauna-unahang kong letter sender na ikikwento ko sa inyo, mga ka-listener, mga ka-Boss A. Siya po ay nagpapasalamat at siya ay una kong inere sa aking kwento. Bago ang lahat, magpapakilala nga pala ako. Ako nga pala ay si Hill Cruz, tubong Leyte. Laki sa aking ina at ulila na sa ama. Sa ngayon, ako po ay nakadetain dahil sa kasong pinagbabawal na gamot o droga. Simulan ko na po ang karanasan ko sa probinsya namin, sa Samar. Oo, sa Samar Leyte, Boss A, na talagang nakakapanindig balahibo dahil sa amin nadiskubre ko mismo dito sa aming baryo. Oo, Boss A, mismo sa aming baryo. Ito po pala ay nangyari, edad ko ay 22 anyos. Kasama ko ang aking 4 na kaibigan. 4 na kaibigan, barkada na si Renren, Agor, Padang, at ang pinakapasaway naming na pang-4 na barkada, si Jacob. Ugali na namin pagkakaawas galing ng school ay ang diretso na namin ay pumunta sa gubat. Alam nyo na, upang merong makuwang mapakinabangan, maibenta, o pwede naming ibenta sa mga bagsakan ng gulay, nang sa ganun ay may maibabaon kami sa mga susunod na araw. Wala pa kaming mukhang sa mga sinasabi sa amin ng mga tatanda na wag magpapaabot ng lubog ng araw sa gubat. Hindi namin alam, Boss A, kung bakit ugong-ugungan sa amin ang maitim na nilalang o kung anumang klase siya ang naggagala sa amin pagdating ng dilim. Oo, Boss A, nakakaugalian na sa amin ang maglabas ng karne sa labas ng bahay. Boss A, hilaw na karne.
Wala kaming idea magkakaibigan, pero si Jacob pala ay may alam na sa usap-usapan na mapanindig balahibo. Nagsalita si Jacob. Oo, matagal ko lang alam yan. Pero pinili ko na lang manahimik dahil ayoko nang maranasan kung ano man ang naranasan ng iba. Sumagot ako, ano? Alam mo na pala ang matagal ng kwentong yan? Sagot ni Jacob, oo. Pero nung 16 anyos pa lang ako, narinig ko na yung mga kwento na yan. At may nagpatotoo na ng kwento na yan. Sumagot ang aking kaibigan si Badang. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sumagot si Jacob. Para sa akin, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Kilala niyo si Mang Piding? Sabi ni Jacob. Yung nakatira sa may tabing sapa. Sumagot ang kaibigan ko si Renren. Si Mang Piding, oo, natatandaan ko yun. Siya yung laging may hawak ng bastong itim. Boss, yung bastong itim na yon ay kilala sa amin bilang galing sa puno ng sinukuan. Nasabi is, kahit ano daw klase ng mga elemento ay kaya niyang itaboy o takot kung saan man. Dahil ng mga matatanda sa amin nung araw ay halos ang lahat ay may mga kwintas, bracelet, o kung ano pa mga pangontra na galing sa puno ng sinukuan. Marami nagtatanong kung ano bang puno o anong klaseng puno yung sinukuan yan. Pero sabi sa amin na matatanda, kahit anong klaseng nanlalang elemento ay takot sa puno na sinukuan. Balik na po tayo dito, Boss A. Nagsalita ang kaibigan ko si Jacob. Tama kayo, si Mang Piding ngayon. Siya ang nakakaalam ng lahat. Ngunit hindi siya pinaniniwalaan ng iba, kaya mas pinili na lang niyang manahimik. Nanahimik si Mang Piding dahil sa kanyang mga naranasan sa isang nilalang na pinapangalanan ng Ambalad. Oo, Boss A. Ambalad. Ambalad ang tawag sa amin sa nilalang na yun. Malago ang buhok, maitim, mahaba ang pangil, at mahaba ang buhok. Nagsalita ang kaibigan ko si Jacob. At agad niyang binabi ang usapan. Umuwi na tayo at dumidilim na. Dakong mga oras na yon, itakip silim na talaga. Pero nagsalita ako. Agad kaming nagtahimikan at nagkatinginan. Kaya naglakas ng loob akong magtanong nang makita ko si Mang Piding. Sabi ko, Mang Piding, maiba ho ako. Mang Piding, nasabi po sa amin ng aming kaibigan namin na kayo daw po ang nakakaalam ng tunay na kwento. Ang sabi ko. Ang tunay na kwento ng Ambalad. Ang sabi ko. At agad namang napatayo si Mang Piding. Nagsalita siya. Alam niyo mga bata, sa edad ko ngayon at edad niyo, marami pa kayong hindi nalalaman. Ang Ambalad ay lubha, malakas, at talagang mapusok. Lumalabas lang sa takip silim hanggang paumaga, pag-alagala at naghahanap ng mabibiktima. Sumagot ako. Agad naman akong sumabat. Kung ganun, bakit ho kailangan pang maglabas ng hilaw na karne? Gayong umaatake rin pala.
ang ambalad. Sumagot si Mampiding. Alam nyo kasi, kaya lang naglalagay ng ilaw na karne ang ilan sa kagustuhan nilang huwag umatake sa kanila. Huwag umatake sa kanilang mga tahanan, ang sabi ni Mampiding. Ngunit ang ambalad ay lubhang mapanganib. Napananatili niya ang kanilang kalakasan pag nakakain sila ng patay na sanggol. Oo, mga bagong labas lang nasa sinapupunan ng ina. Sumagot ako. Mampiding, bakit usap-usapan kung maatake rin daw sa mga tao ang ambalad? Mampiding, nagsalita si Mampiding. Oo, totoo. Totoong umaatake sa tao ang ambalad, lalo na sa mga buntis at bagong silang na sanggol. Sumabat ang kaibigan kong si Renren. Yun hong natagpo ang mag-ina na wala ng buhay sa kabilang baryo. Halos wala nang natira sa katawan ng bata. Ang balad ho ba ang may gawa nun? Ang sabi ay mga barkadahan lang daw ng mga asong ligaw ang may gawa. Sumagot si Mampiding. Oo, yun ang sinabi. Yun ang sinabi para hindi maalarma ang mga tao. Kung sa karanasan at sa karanasan ko sa ambalad, marami akong laging naging karanasan. Ilang taon nang nakalipas sa mga naging karanasan ko sa ambalad, lubhang malakas, mapangahas ang ambalad. Minsan ko nang sinubukan, nagtangka, pero hindi ako nagtagumpay. Pagkos ako pa ang lubos na nasaktan. Kaya ngayon, mas pinili ko ng manahimik. Ang mga taong nakalipas ay hinayaan ko na. Ngunit ngayon nananariwa na naman. Sumagot ako. Teka ho, Kapiding. Maiba ho ako. Saan ho ba pwedeng matagpuan ang ambalad? Bulalas ko ay Mampiding. Sabi ko. At agad namang tumugon si Kapiding. Sabi ni Kapiding, ay huwag nyo nang alamin kung saan at lubhang mapanganib. Minsan ko nang sinundang ng balad sa kagustuhan kong siya ay mapuksa. Sa kagustuhan kong siya ay mapuksa, ngunit nagkamali ako. Ang ambalad ay malakas at sadyang mapanganib. Magsalita ako. Kapiding, saan ho ba talaga nakakita ang ambalad? Bulalas ko. Dahil hindi na ako nakatimpi. Dahil gusto ko nang malaman kung saan nakatira ang ambalad o saan ba nakikita ang ambalad na tinatawag. Sumingit naman ang kaibigan ko si Jacob. At sinabi niya sa akin, tinaasan niya ako ng boses. Pwede ba, Hil? Huwag mo lang alamin, baka mapahamak lang tayo. Kung saan man nakatira ngayon ang ambalad at kung saan man siya nandun, hindi na natin dapat pakialaman. Ngayon, hindi naman nila tayo ginagalaw. At tanging mga karne lang ang kanilang kinukuha sa harapan ng ating mga bahay. Sabi ng kaibigan ko. Binulas ko siya. Lagi na lang ba tayong ganito? Lagi na lang ba tayong magbibigay para lang hindi siya manakit? Paano kung wala tayong ibigay? Ano? Sinong mabibiktima ng ambalad? Kaya kung hindi tayo kikilos, mamatay na lang tayong buhay ang ambalad. Hindi natin alam kung sino makakapuksa o kung sinong makakapatay sa ambalad. Ang sabi nga ng iba, marami na ring nabiktima ang ambalad
So ano, iintayin pa ba natin na may mangyari pa uling ganyan mga pangyayari dito sa ating lugar? Halos kinukonsensya ko na ang mga kaibigan ko para ituloy namin ang balak namin na hantingin ang ambalad. Sumingit naman ang kaibigan kong si Renren. Basta ako, lagi akong handa. Lagi akong ready. Basta kahit saan, sasama ako. Kilala nyo naman ako. Isinusuko na rin ako ng magulang ko dahil sa katigasan ng ulo ko. Kahit ano pa yan, sasabak ako. Basta sama-sama tayo. Sabi ng kaibigan ko. Sabi ng kaibigan ko si Renren. Ganun din si Badang. Ang kaibigan ko si Badang ay buo rin ang loob. Buo ang lahat. Kami 5, pag nagsama-sama, hindi kami basta umuurong sa kahit anong laban. At dahil hindi namin nakumbinsi si Kapi Ding, ay dali-dali na kaming nagsipagpaalam kay Kapi Ding dahil namalaya namin napalubog na pala ang araw. At bago pa kami makauwi sa amin, ay aabutin kami ng 1 oras. So nagpaalam na kami nga 5 kay Kapi Ding. Kapi Ding, uuna na po kami dahil palubog na po ang araw. Ganoon din si Renren. Ma'am Piding, salamat po. Uuna na po kami. Ganoon din ang kaibigan ko si Badang. Kapi Ding, salamat po. At ganoon din ang aking kaibigan si Jacob. Sige na po, Ma'am Piding, uuna na po kami. Siyempre boss, hindi pa kami nakakalayo. Ay narinig kong nagsalita si Kapi Ding. Nagsalita si Kapi Ding. Sa yungib, sa may mataas na punong akasya. Kung gusto niyo talagang makita ang ambalad. Nagsalita ako. Pero usap-usapan sa amin na ang ambalad ay dun nakikita lagi sa may malawak na nyugan ng mga kilalang pamilya. Ngunit paano natin masisigurado kung lagi siyang nandun? Kapi Ding. Nagsalita si Kapi Ding. So kung ganon, bahala kayo kung anong gusto nyo gawin. Basta ako, pangako ko sa inyo, lahat ng sinabi ko ay totoo. Lubhang mapanganib ang ambalad, malakas at puso. Kaya kung ako sa inyo, huwag na huwag niyo nang subukang pangalamin kung saan makikita ang ambalad. At ng mga sumunod na araw, agad namin pinagplanuhan ang pagpunta namin sa nasabing lugar. Ika ko sa 4 kong kaibigan. Ano? Tutuloy ba tayo sa plano natin? Lagi na lang ba tayo nakaupo? Nananahimik na lang ba tayo sa isang tabi? Paano kung isang araw umatake na naman ang ambalad at may biktimahin na namin siya? Paano kung isa sa inyo, isa sa ating 4, o isa sa ating 5 ang atakehin? O isa sa ating pamilya? Ganyan na lang ba? Wala ba tayong gagawin? Bulalas ko sa aking 4 na kaibigan. Biyernes, agad kaming nagpaalam sa magulang namin. Napupunta kami sa isang aming kaibigan upang magawa ng project. Pero pinabulaan na namin ang lahat. At agad kaming pumunta sa nasabing lugar. At nagkataong may nakakita na isang batang lalaki sa ambalad. Kaya medyo natakot kami at mga panic. Sabi ko, hindi tayo waalis hanggat hindi natin napapaslang ang ambalad. Ang sabi ko, ng mga sumusunod na oras ay nakaramdam na kami ng pangingilabot
at mga pangyayaring hindi namin naasahan. Init at alinsangan at lansa at hindi kaaya-ayang amoy. Natigilan kaming 5 magkakaibigan habang nakaupo kami sa isang puno ng mangga, na kung saan ay tanaw namin ang isang puno ng akasya na sinabi ni Mang Piding. Habang nagpapahinga kaming apat, si Jacob ay lumayo sa amin. Hindi namin alam, dahil nga siguro may karanasan na siya sa ambalad, kaya mas pinipili niya munang obserbahan ang paligid bago umatake. Yung mga amoy na hindi kaaya-aya ay hindi umaalis sa aming paligid. Agad akong napatingin kay Renren dahil siya'y namumutla at natitigilan. Tinanong ko, bakit Ren? Bakit Ren? Bakit ka namutla? Ano yun? Pare, ang ambalad. Totoo nga ang ambalad. Nakita ko siyang tumaan sa may puno ng malaking akasya. Doon mismo sa may yungib. Bumaba siya doon, pare. Sabi ni Renren. At agad akong napabalikwas. At dali-dali kong ipinutok ang dala kong sumpak na kinuha ko pa sa tabihan ng tiyo ko. Kilos tayo, kilos. Tara, pagkakataon na natin to. Ang bulalas ko sa 4 kong kaibigan na animoy mga hindi na makabangon o makabago sa kinatatayuan. Kaya agad akong tumayo para habulin ang ambalad. Pinilit ko silang maging malakas at hindi ako nagpahalatang duwag para ipakita sa kanila na buo ako at kailanman wala akong inurungan na kahit anong problema. Pero nagulat kami nang biglang lumabas si Kapiding. Nagsalita si Kapiding. Sandali, sandali. Sabi ni Kapiding. Iikutan ko sa may sapa at sundan nyo. Kilos, bilis! Kilos, bilis! Bulalas ni Kapiding. Nagsalita ako. At nangyari na nga ang hindi inaasahang bakbakan. Habang sumisigaw ang kaibigan ko si Jacob, sinabi niya, sinasakal siya ng ambalad. Ang ambalad na andito. Pinipilit kong hawakan pero sinasakal ako. Bilisan nyo, mga kaibigan ko. At dali-dali kami tumakbo hanggang naiwan ko ang aking sumpak na ang tanging dala ko na lang ay ang isang kris na naiwanan pa ng aking nasirang ama. Sa katagalan, hindi na rin katalasan, pero kaya din pumaslang. Sigaw ni Kapiding, ikutan nyo. Umawa kayo kahit anong klaseng kahoy na pwede nyong ihataw sa ambalad. Lubhang mapanganib at mapangahas ang lambalad. Ngunit ang ambalad ay tuluyang sinasakal ang kaibigan kong si Jacob. Bagamat may kalakihan ng kaibigan kong si Jacob, ay pananatili niya ang paglaban. Nangyari na ang hindi inaasahang bakbakan. Hataw dito, hataw doon. Pero hindi iniinda ng lambalad. Ang ambalad ay talagang subhang malakas, Boss A. Ngayon ko lang talaga napatunayan na ang ambalad ay tunay. Boss A, tumagal ako dito sa amin ng 20 years sa Samar Leyte. Pero talagang totoo ang ambalad. Mahaba ang kanyang kuko. Ang paa niya ay nakabaliktad. Kaya nagagawa niyang iligaw ang mga tao. Kung titingnan ng mga tao at susundan, pero mali. Dahil ang paa niya ay taliwas sa kung anong paa natin. Ang paa niya ay nakaikot
na hindi kagaya ng sa atin. Ang kamay niya ay anim. Anim, Boss A. Pero ang dalawa ang mahaba at ang apat ay maliliit. Hindi ko alam, Boss A, kung anong klaseng nilalang ang ambalad. Pero napatunayan ko sa maniwala kahit sa hindi. Kitang kita ng dalawang mata ko ang ambalad ay lubhang mapanganib. Ngayong nagsisigawan na kami sa taas ng burol, kung saan may ilang kabahayan na nakakarinig na hindi namin inaasahan, Boss A, na nagliliwanag ang daanan at ang daming mga ilaw na papunta sa aming pinanggagalingan at nagsisigawan. Gayon man ay nakita ko ang aking ina at lubhang lumuluha sa nangyayari. Diyos ko, anak ko, bakit mo naman pinasok yung bagay na yan? Alam mo ba na ang ambalad ay lubhang mapamuksa, mapanakit? Hinahayaan na lang namin siya. Binibigyan na lang namin ng hilaw na karne para lang wag manakit. Ang sabi ng aking ina. Sumagot ako, ngunit inay, mananatili na lang bang lagi tayong magbibigay? Paano kung wala na tayong ibigay? Sinong bibiktimihin nila sa atin? Kayo, ako, o sino man sa atin? Kaya pinilit namin puntahang magkakaibigan ang pinagtataguan ng ambalad. Pinilit namin, inay. Pero nandito na kami. Napasubo na kami. At ang daming humahanting sa ambalad dahil meron din siyang kabilisan taglay. Ang ambalad ay may ibinubugang kulay green na likido na animoy lason na pag tinamaan ay hindi maipaliwanag kung anong sakit ang nararamdaman. Pero sa awa naman ng Diyos, wala namang tinamaan sa amin nang ibinubugan niyang likido. Oo, Boss A. Nangyari ang hagaran, barilan, tagaan, pero iisa lang ang kalaban. Hindi namin alam, Boss A, kung paano mapapatay ang ambalad. Merong ilang nasugatan sa amin, nakakalmot ng ambalad, at hindi rin namin napatay ang ambalad, Boss A. At hanggang ngayon, naging sagrado na ang bundok na tinitigilan ng ambalad. Bantay sarado na din ng mga tanod ang pwedeng labasan at pasukan ng ambalad. Sa ngayon ako po ay napapunta ng Metro Manila sa aking tiyahin dahil ako'y inalayo na muna ng aking ina. Pinapunta ako sa kanyang kapatid at ako'y nagkapamilya dito sa Maynila, sa Marikina. Boss A, sayang lang at kakaunti lang nagawa kong kwento na naibigay ko sa iyo at hindi na malalaman pa ng iba ang tunay na istorya ng ambalad sa Samar Leyte. Siguro, Boss A, pagkatapos kong bunuin ng 4 na taon ay agad kitang hahanapin upang ituloy ang part 2 ng kwento ng ambalad. Marami na rin nagtangka, Boss A. Sabi sa akin pag tumatawag ang mga kapatid ko na ang ambalad ay hanggang ngayon ay nananatili pa rin kwento dito sa amin sa Samar Leyte. Ngayon, Boss A, nagpapasalamat ako at nai-ere mo ang aking kwento. Sa ngayon, Boss A, ako ay nakadetain ngayon dito sa Rizal Province, City Gil. Hindi ko na nagsasabihin kung saan sa Rizal. Boss A, maraming salamat at nai-ere nyo ang aking istorya. Sa ngayon, wala akong balita sa aming bayan o sa aming lugar. Dahil sa ngayon, mag-4 na taon na akong nakakulong sa Rizal. Nasira ang pamilya dahil sa droga
5 years ako sa Marikina, nagkatrabaho, at sa ngayon, mag-4 na taon na akong nakakulong sa Rizal Jail. Lubos akong nagpapasalamat, Boss A, at muli akong nagpapaalala sa mga kabataan, iwasan nyo ng droga bago pa mahuli ang lahat. Maraming salamat naman sa iyo, Mark Hill, sa message mo na may makuha ng kaming aral para sa mga kabataan. Boss A, ako nga pala si Hill Cruz, o mas kilalang Hill Cruz. Kung marinig niyo man ang aking istorya, mga ka-listener ni Boss A, ako po ang unang letter sender niya, Tubong Samar Leyte, na nagpadala ng sulat kay Boss A sa aming pagkakakilanlan ng mga sandali o maikling oras na pagsasama namin. Ngayon, Boss A, ako'y nagpapasalamat at sana'y marinig ng pamilya ko ang mga kwento na ineri mo. Boss A, marami sanang maging listener ka at sumuporta sa iyong YouTube account na sinabi mong Boss A, at sa iyong FB account, Arnold Ortiz Sumagi. Suportahan po natin. Ako po'y nagpapasalamat. Sana po inyong magustuhan ang ating istorya na ang pinamagatang ang ambalad. Yo mga kaibigan, sari-saring istorya, sari-saring mga kwento ang inyong mapapakinggan sa akin sa araw-araw. Isang istorya na kapanapanabik, kahindik-hindik balahibo. So sa ngayon po ang aking unang istorya, hindi kahabaan, pero pagsisikapan ko pong maisaayos ng lahat. Alang-alang lang sa ikagaganda ng inyong pakikinig. Muli po ako nagpapasalamat sa inyo lahat. Arnold Ortiz Sumagi po, ang inyo pong kakwentuhan, kabalitaktakan, kabalitaan. May YouTube channel, Boss A. May Facebook account, Arnold Ortiz Sumagi. Maraming salamat po sa mga nakikinig ng aking istorya. So tayo po ay nagpapaalam na. Sa ngayon ay kaganapang taong kasalukuyan 2024 ang pagsisimula ng istorya ni Boss A sa YouTube channel account. Sana po ay manatili ang aking mga listener, bagamat ako'y medyo po may ilang words na pagkakamali, so first timer, pero next time po pag-aaralan na natin maayos ang ating istorya at sana'y magustuhan nyo. Kaya yung mga bata dyan na huwag kayong maging pasaway, makinig sa magulang. At ayun nga, muli po ako nagpapaalala, please support my Facebook account, Arnold Ortiz Sumagi, at my YouTube channel, Boss A. Pakikwento ng buhay ko. Salamat po at Happy New Year!